Malaki nga pala talaga yung aircon, no? Ayun na guys, legit. Tinangan natin kung may buga na malamig na hangin to. Legit yung hangin niya. Tatlong kan buga. Tatlo yung vent niya. Oo nga, tatlo yung outdoor unit niya dito. Sa dalawa, tatlo. Pero dito merong mga kan dyan, lettuce. Kapag sinabing Bonifacio Global City, ang unang makikita nyo dito, mga naglalakihang mga gusali. Ang BGC ay isang financial business district dito sa Taguig, kung saan ito ay dating Philippine Army Camp at ito na ngayon ang dami ng mga developments. At alam nyo ba merong Mala Provincia Fields dito sa BGC? Ito po yung mini urban farm kung saan dito pwede kayong magtanim, pwedeng bumili ng mga halaman, mga supplies at iba pa. At itong i-feature natin ngayon, itong malaking aircon split type na nandito na sa BGC. Sa tindi pa naman ang init ngayon. Okay, magandang umaga. Pupunta tayo ngayon ng BGC Taguig dahil may nag-comment sa mga subscriber natin Johnny, malamig na daw dito sa Taguig. Paano mangyari yun? Tingnan ngayon natin na. Ito na yung Buendia Avenue at paakit tayo ngayon dito sa flyover. Tinatawag nilang Kalayaan flyover. So papuntang Baclaran, C5, tsaka Cubao. Ayan. Kaya naka-shades tayo ngayon dahil tirik na tirik yung araw ngayon. Itong May na to, ito yung panahon na patapos na yung panahon ng tag-init. Pero bago patapos tong tag-init dito, mararamdaman mo muna yung pinaka-mainit na yung buwan. So bago tayo darating doon sa higanting aircon na meron doon sa Taguig, pasyal muna tayo dito sa BGC or itong Bonifacio Global City. So dito sa flyover, matatanaw mo tong mga malalaking gusali ng BGC. Yan siya, di ba? Hindi mo akalain na yung dating Philippine Army Base, ito na siya ngayon, di ba? Ang dami ng mga gusali, So ito na, kakaliwa lang tayo dito kasi itong kanan, papuntang C5. So dito, di ba, pasok sa Bonifacio Global City. Yan, dito mas matatanaw mo yung mga malalaking gusali ng BGC ngayon. Diba? Ang ganda tingnan dito sa maganda yung view dito. Ngayon, itong pupunta muna natin, itong tinatawag nilang mini urban farm. So dito pala sa flyover traffic. So time check tayo, alas 10 a.m. weekdays. Traffic dito kapag ganitong oras, siguro ang maluwag dito mga alas 12 hanggang alas 5. Pagsapit ng alas 5, traffic na naman yan kasi uwian na ng mga nag-work dito. Dati kasi yung traffic dito mga 6 a.m. hanggang 9, tapos na. Pero ngayon, pag 11 na, traffic pa rin, Inabutan ako ng 30 minutes galing dun sa Pilpuyat papunta dito. Ngayon, pag sinabing BGC, syempre, unang makikita nyo dito, mga naglalakihang mga gusali. At itong pupunta natin, alam nyo ba na merong mini urban farm dito? Ito, nandito na tayo sa 32. Grabe yung traffic pala, ang tagal makalabas to. Ito guys, pupunta natin ngayon itong mini urban farm. Malapit lang yan dito sa St. Luke's Hospital. Ito, kakaliwa tayo ngayon dito sa 5th Avenue. Ito kasi siya, labas na ito papuntang C5, kaya grabe naman talaga yung mga sasakyan na dumadaan dito. Ayan, grabe, ang dami na, di ba? Ngayon, itong mini urban farm dito, nagsimula pa yan nung pandemic. Di ba nung panahon ng pandemic, hindi masyadong makakalabas yung mga tao. So itong urban farm na to, kung siya community pwede niyong pasyalan dito, tapos pwede nang bumili ng mga iba't ibang halaman or mga kailangang supplies sa garden.
Tapos pwede rin kayong magtanim dito. O, ito na yun, no? Ito yung Mala Provincia Fields dito. Guys, oh. Urban Farmers Community Farm. So dito pa lang makikita kayo mga iba't ibang klase ng mga kon dito. Gulay na tinanim. Tulad nito, merong mga kon dyan, oh, lettuce. Yan siya. Yan, ito yung mga bakanting area na pwede nyong pangtaniman. Hindi mo akalain dito na sa tabi ng mga naglalaki ang mga gusali, di ba? Merong kon, no? Farm. Yan, tapos yan, ito yung greenhouse dyan. O, di ba? Farm within the Central Business District. Then, puntahan nyo lang, na, lalo na sa mga taga BGC Taguig. Ito naman yung St. Luke's Hospital. Halos magkatabi lang dyan. Dito sa may konya, no? 34th Street. Dito malakas yung hangin dahil wala masyadong mga matataas na gusali dito malapit sa bakanteng lote. Nandito na tayo sa 34th Street. Ngayon, pupuntahan naman natin yung higanting aircon dito. Tingnan nga natin kung ano ba to, anong itsura niyan. Nandito na tayo. So dito lang sa bandang kaliwa do eh. Ano ba to? First Avenue. Okay, so dito ngayon matatagpuan itong higanting aircon. Ayan boss, legit nga oh. Ayan no, ang laki. Ilang horsepower kaya to? Balikon pala siya, meron palang waiting area dito. Sa pagkakalam ko ito siya, merong mga sakayan ng bus dito. So habang nag-aantay sila ng bus, merong binupugan ng malamig na hangin. Ganda pala. Dito lang pala siya malapit sa mga kuha na to eh. Dahil mo, mga residential condo na yata to eh. Ayan pala siya oh. Malaki nga pala talaga yung aircon no. Kaya bang palamigin ito ang buong Taguig? Maganda guys, swerte yung mga waiting shed dito habang inaantay. Malaki ng aircon no. Ay, marami nagsasabi na sayang daw magtatanim ng mga malalaking puno. Pero marami naman mga puno dito, tulad yan no. Oh. Tapos dito malakas yung hangin yan dahil kaunti lang yung mga malalaking gusali, kumbaga maganda yung flow ng mga kon dito, hangin. Tara, punta natin ha. Ayun na guys, legit tinangan natin kung may buga na malamig na hangin to. No, malamig yung hangin no. Yes guys. Oh, legit yung hangin niya, tatlong kan buga, tatlo yung vent niya. Legit mga boss. Oo nga, tatlo yung outdoor unit niya dito oh. Isa, dalawa, tatlo. So dito dumadaan yung malamig na hangin. Oh, totoo to ah. Oh. So I think ito lang yung meron dito sa mga waiting area. Ang ito ang dami mga puno dyan sa likod oh. Tapos wala masyadong mga matataas na building dyan. Nag-aantay pala dito papuntang market sir. And okay, sa harap lang pala ito ng ano. At sir, mga residential condo. Okay, so dito meron din nga ako ng 7-Eleven. So ayan kami, dito lang malapit sa First Avenue corner 31. So dito yung mga bus sa dumadaan papuntang Condencia market.
Ayun o. So maganda yung maganda tong idea na waiting shed dito.